eGovPH ng DICT, nasa Pura na. How to install eGovPH? Go to Play Store and search for eGovPH. Sa akin is naka-install na. So, I will just open it. Ayan. Loading. So, pag first time yung inopen ito, mag-ask for create an account. So, individual account. Kukunin ang mga personal information. Mag-register. At once na naka-register na ay mag-proceed na kayo dito. Sa home screen nilang ganito. So, ano po ba yung makikita dito? So, una pa lang is yung ating local government services muna bago yung mga iba. So, under local government services, clinic po natin. Makikita po natin ang select LGU. So, sinelect natin ang ating LGU, which is Municipality of Pura. Yan. Province of Tarlac. Municipality of Pura. Ayun. So, once na select nyo ang Municipality of Pura, ay may makikita kayong apat na list of services, which is Municipality of Pura website, Electronic Local Government Unit System or ELGU system, Business Licensing System BPLS, and News and Articles or e-news. So first, let's go to Municipality of Pura website. So ito ay nakalink sa ating official website. Yan. Naglo-loading. Yan. So makikita nyo dito ang ating official website. Yan. Home. Yan. Navigate nyo lang. Yan. So next is Electronic Local Government Unit or ELGU, yung pangalawa. Under ELGU system, Electronic Local Government Unit System, meron tayong e-government services. Ito, BPLS, Local Civil Registry and Community Tax Certificate. So, pwede po kayong mag-request dito ng mga documents pertaining to Local Civil Registry. Apply online to get a copy of your birth certificate, marriage certificate, a copy. So, certified true copy lang po ang pwede natin kunin dito. So, CEDULA, Community Tax Certificate or CEDULA, allows individuals and corporations to apply and pay online to secure Community Tax Certificate. So, pwede na po nating bayadan online ang ating request na CTC and kukunin na lang po natin dito sa munisipyo ang hard copy ng CEDULA natin. Same as local civil registry, copies of birth and marriage. So, pwede po nating bayadan online and kukunin na lang po natin yung document natin once po na na-comply nyo po lahat ng mga requirements niya. So, under business permit and licensing application naman po, so itong EBPLS version 2 is nag-a-approve lang po siya ng mga new applicants ng mga business.
So for renewal, hindi pa po advisable na gumamit ng BPLS services natin dito. So for new lang po, new applicants ang pwede. Once na na-migrate na po namin ang database ng mga renewal to dito po sa ating bagong system, ay pwede naman na po ang mga renewal. So as of now po is new pa lang po ang tinatanggap ng ating system. Okay, so let's navigate first with BPLS. So wala dito. So let's go back and go to BPLS. Yan. So ganito po siya. Yan. So nag-pop up login via eGov app yung email ko. So yan. Go to business permit. Ayan. For new application, ito. Tap new application and fill out all the necessary field. Okay, let's go to, ba't wala si wait, tignan natin ang local civil registry. Ayun. So under ELGU, pumunta tayo sa pinakababa, sa bottom part, sa Home, Services, Business, Transactions, and News. So clinic po natin ang services and makikita po natin doon si BPLS, Local Civil Registry, and Cedula. So dito po tayo mag-a-apply for Local Civil Registry and Cedula. Click lang po natin si Local Civil Registry. Ayan. So magka-create na po tayo ng transaction kung ano po ang ating kailangan na mga documents. So birth, death, and marriage certificate. So pag nag-select po kayo, ay mag-proceed na kayo sa mga field na kailangan po ng ating mga ng requirements. Proceed po tayo sa requirements. Ayan. So sa Cedula naman po, same. Create transaction kung individual or corporate. Try po natin individual, proceed. Ayan. So automatic po siyang nag-fill out ng fields. Pero yung iba is kailangan nyo pang i-fill out. Ayan, ipak na lang natin, baka makakuha tayo. So yun, naka-up na po ang ating Local Civil Registry and Cedula. Pwede na po tayo kumuha online. Sa mga busy schedule, pwede po nating gamitin ito para mapadali ang ating buhay. So yun. So under e-news naman po, which is news and articles, makikita po natin dito ang mga news and updates ng ating munisipyo. So yan, third class na po tayo as of ngayon po. And under po dito sa my right top corner, andito po yung mga ibang mga ibang content ng ating e-news, which is yung about us, government services, development program, transparency, bids and awards, tourism, privacy policy, and contact us. So first, go to about us. Ayan, meron po tayong mission, vision, history, municipal profile, past mayors of Pura, barangays, directory, photo gallery, video gallery. So click po natin si mission and vision. So ito po ang mission, vision, and mandate po and service pledge po ng ating munisipyo. And let's go to history of Pura. Ito po yung history of Pura.
sa mga student po, mga nagre-research about sa mga sa mga thesis po nila and requirements sa school, pwede po nating i-visit ang e-news under eGov app po. Ayan. Municipal profile, dito din po. Barangays. Ayan. So, may mga barangays po tayo dito. We have 16 barangays in Pura. So, yung mga, ayan po. Link na lang po natin ang kanilang mga Facebook link. Ayan. Let's go to government. Elected officials. Ayan. Mga elected officials po natin. Government, department offices. Ayan po yung mga department and offices po natin sa ating munisipyo. And then marami pa pong iba. Ito, disaster operating and operating procedures. Ayan. Mga hotline number po. Mga gagawin kung may mga sakuna. Ayan, meron po dito. And then let's go to sa tourism po. Ayan. Festivals, green spaces. Ayan, itong mga green spaces natin. Festivals. Ayan, Panagyaman Festival. Ito yung natin. Yearly sinaselebrate. And Food Hub and Event Place. Ito, Food Hub and Event Place. Ayan, nakalink po yung mga natin dito. Food Hub and Event Place. Services, downloadable forms. Ayan, yung mga list of requirements, pwede po natin ma-download dito. Yung mga iba wala pa po. Currently, ini-incorporate pa lang po. And news. Yun. Pinaka-importante sa lahat. E-news. Ayan, mga news po ng ating LGU. Congratulations, LGU Pura. 7th time SGLG passer. Ayan. So, going back, ayan po. Ayan po ang ating services ng ating munisipyo. LGU Pura. Yan. Sa mga sa mga malalayo, mga hectic ang schedule at ayaw na ng pabalik-balik sa pag-process ng documents, pwede po tayo mag-apply dito. Lalo na po yung pag-request po ng documents pertaining to local civil registry and pagkuha po ng ating sedula. So, very useful po ang ating eGov PH app. So, going back, ayan. So, going back outside local government services, meron po tayong iba't ibang services ng government na pwede po nating makita dito. So, NGA, LGU, jobs nyo lang po, tourism, travel, startup, health, and more. Ayun, agriculture, SIM card, report, e-report, OFW, ayan. So, e-travel po, very useful po sa mga magta-travel kasi abroad. Kasi, hinahanap po doon sa airport. Okay. Ayan, under National Government Services.
SSS, PRC, Pag-ibig, e-report. Ayan. GSIS, BIR, PhilHealth. So, etong mga clickable na to, clickable na site na button, pwede po natin magamit. One sign-in only ay makaka-sign in na din po tayo sa iba't ibang site, which is dapat meron kang account doon and dapat may online account ka din doon, like PhilHealth. Let's click PhilHealth. Ayan, continue to my account. So one sign in lang. Ayun, meron na akong, makikita ko na lahat ng mga contributions profile ko sa PhilHealth. So yan, napaka accurate nya, napaka real time, December 2024 na contribution. Ayan, so yun. Okay, pati GSIS, SSS, PRC pwede na din po natin ma-access. Same lang din po, hindi na po kayo magla-login. Mag-automatic po siyang magla-login. Automatic pa din po siya magla-login. So, under UMID, ayan, yung mobile ID po natin, which is yung UMID po natin na national ID na in-issue po ng ating PSA. So makikita po natin dito sa mobile ID. Ayan po. Click po natin. Ayan. So ayan po yung aking PSA ID. Enlarge. Ayan. So ganun lang po. I-navigate po natin para alam po natin kung ano pa ang mga features ng ating eGov PH.